Desyembre, taong 2025. Si Ginoong Jerome Manese de Leon, kasalukuyang naninirahan sa Rincon, Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Nemesio de Leon at Ginang Annabel de Leon, ay nais makaisang dibdib si Binibining Maria Angelica Anastasio Ramos, kasalukuyang naninirahan sa Lawa, Obando, Bulacan, anak ni na Ginoong Carlito Ramos at Ginang Felisa Ramos. Sila ay nakatakdang ikasal sa parokya ng Santa Cruz, Paco, Obando, Bulacan, sa 13 ng Desyembre, taong 2025. Si Ginoong Leonard Bescoro na may edad 29 na taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Robert Bescoro at Ginang Maria Victoria Dacot, ay nais makaisang dibdib si Binibining Genebeth Sonico na may edad 28 taong gulang, kasalukuyang naninirahan sa Malinta, Valenzuela City, anak ni na Ginoong Abaro Sonico at Ginang Shirley Aragones. Sila ay nakatakdang ikasal sa San Diego de Alcalapolo sa 13 ng Enero taong 2026. Kung sino po ang tumututol sa nasaad na mga ikakasal, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni na Joshua Rosel Santiago, Nida de Jesus, Peter Paul Baltazar, Elijah Jade Legaspi, Knights of Columbus. Para sa mga sumusunod na pamilya ni Nagadbunton family, Diuda family, Lilian Castelo and family, Benilda Rezada and family, Meng Dizon and family, Zenny Pineda and family, Orosio Malonzo, Dacumos and Dimpal family, Sevi Orteza and family. Para sa mga natatanging kahilingan ni na Joshua Rosel B. Santiago, Abig at Bunton, Chay Diuda, Raquel Regaspi, Divine May Canimo, Benilda Rezada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rezada, Girly Rezada, Antonio Rezada, Carlo Quindipan, Mary Caballero, Meng Dizon and family. Para sa kaligtasan ni na Brian Toriano, Frederick Paz at Eliseo Dionisio. Para sa maagang pagaling ni na Doktora Luz Vimindaona, Remedios Soan, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Elizabeth Caballero, Meng Dizon, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josefina Malonzo, Teresita Uy. Para sa pasasalamat ni na Joel Gamida and family, Berlin Barquilla and family, Lolita Bagato and family. Pasasalamat sa biyaya na tanggap at good health ni Rona and family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Andres Maria Damian Cerilo, Emmanuel Michael Atanasio Iluminada, Amado Zenaida Jaime Eleonor Josefina Milo Aguida Mercy Corazon, Romeo Mark Lawrence Leonor, Alejandro Marta Eugenio Moises Elena Manuel Anisheta Esperanza Maria Cecilia Francis Maria Enozaria Roman Gloria,
Abe Amelia, Jana Velca Ernesto Emanuel, Milagros Normelito Sr., Jr., Zita Norcy Rochelle, Emiliana Ricardo Mamerta, Herbert Asuncion Raquel, Roque Sr., Estrella Stephen, Anita Rosalina Eduardo Jr., Soledad, Alexander Sosimo Perla, Felicidad Juan, Gloria Lily, Margarita Aurora Juno, Alejandro Jr. Lilia, Ding Emerson Ernesto. Harlon Ariel Leticia Emilio Roberto Sr. Leticia, Dolores Washington Mariano Cherry Ann Ederlina, Conrado Eleonora Eduardo Hernani, Emerson Lydia Rodolfo, Pedro Sr. Amparo Efren, Baby George, Norberto Adelaida Donato Felix Angelina Joaquin Chodor Rafael, Jessie Emelita Angelita Scarlett, Angel Catalina Danielo Jesus Maria Joseph, Laurencio Leandro Flora Leandro Enriquita, Domingo Rosario Miguel Lidia, Bertoldo Juanito Nicolas, Dominador Joan Alicia, Aurora Antonio Virginia Cristina Eldefonso Lenny Mary Freddy, Socorro Laurence Angelita Bibi Angel Bibi Faith Melinda Apolinario Arcadio Josefina. Para sa pasasalamat ni Madeline Uyen family, para sa natatanging kahilingan ni Madeline, RV Ryan Virgilio Jr. and Sr., Catherine Sherwin. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan sa Laterano. Ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanya ring katawan, ang katangian ng simbahan bilang inang mapagkandili at handang magsakripisyo, ang inaasahan ko na tumubo sa lahat ng mga mananampalataya. Tinatawag na buong galak na ipangaral si Kristo. Liturhiya. Ang Basilika ni San Juan sa Laterano ay ang ulo at ina ng lahat ng mga gusaling simbahan. Ito ang unang gusaling ipinagkaloob ng Emperador Constantino kay Papa Silvestre I noong pahintulutang makasamba ng hayaga ng mga Kristiyano. Ito rin ang katedral ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Turo ng simbahan. Ating pagnilayan ang makainang katangian ng simbahan. Ang pagiging mapagkandili, ang kahandaang magsakripisyo at kakayahang makinig. At dahil dito ay maaari siyang tumulong at makita kaagad ang mga pangangailangan kahit hindi pa ipinahayag. Ito ang mga katangian na aking inaasahan na tumubo sa sambayanan ng Diyos sa lahat ng dako. Magsitayo po ang lahat at dasalin natin
ang panawagan para sa pamamayani ng awa at ikapagpabago ng bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas, na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit na mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad ng mga awit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruch. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. Kaawa-awa na ang naging kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Ipinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyon-milyong piso ang halaga, at nagpapasasa sa hapunang katumbas ng ilang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim, sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasinungalingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit hindi pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay. Ang kahindik-hindik na mga insertions sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap. Ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad. Ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga piyudal na Panginoon na napapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis ngunit na nanatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Tayo pong lahat, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay mapagpakumbaba, mananalangin, hahanapin ang ating mukha at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong pinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagpakumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisa ng bagong pagkatao kay Kristo. Tayo pong lahat, halina Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin ang puso ng aming bayan. Hipan mo kami ng tapang ng bumangon laban sa kasakiman, at kapangyarihan at gisingin mo ang mga mataas naming udyok na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Tayo pong lahat, Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay ay aming ipinagkakatiwala
ang mahal naming bayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bilang panimula sa ating banal na misa, makaisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Mga kapatid, sa kapistang ito ng pagtatalaga ng Basilika ni San Juan sa Laterano, ina at ulo ng lahat ng simbahang gusali, gunitain din natin ang pagkakatalaga nitong simbahang ating pinagtitipunan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, inilalarawan ni Propeta Ezekiel ang templo bilang pinagmumula ng tubig na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang ididilig dito ay tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa bayan ng dakilang Diyos. Batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kagustuhan. Di dapat matakot, mundo'y mayayanig, kahit nasa dagat ang bundok mabuhay. Mailog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga'y kaniyang alaga. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob nating kanlungan. Ano man ang kanilang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa ikalawang pagbasa, tinuturing tayong mga templo ng Diyos, na ang pundasyon ay si Jesucristo. Ang ating mga gawa ay dapat nakaugnay sa pundasyong ito. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban na inailagay na si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit ng Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng baka, mga tupa, mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyan palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tandang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Basilica of St. John Lateran sa Roma. Ang tanong, bakit po ba ipinagdiriwang natin ito sa liturhiya ng ating simbahan? Gayong tayo po'y nasa Pilipinas at malayo po tayo sa simbahang ito. For our information po, ang Basilica of St. John Lateran sa Roma ay ang Cathedral Church of the Diocese of Rome, the seat of Pope. Ipinapakita po sa atin na kaya natin ipinagdiriwang ang araw na ito sapagkat binibigyan nating pagpapahalaga ang simbahang ito. Katulad po sa ating ebanghelyong narinig, atin pong narinig kung papaanong si Jesus nagalit. Nagalit dahil nakita niya yung mga tao sa templo parang ginagawang palengke yung loob. Naroroon ang mga namamalit ng pera, naroroon yung mga nagbebenta ng mga baka, mga kalapati at kung ano-ano pa. Kaya kumuha siya ng panghagupit, pinagtataboy at pinagtataob yung mga lamesang naroroon. Dahil para kay Jesus, yung templo ng Diyos dapat binibigyang pagpapahalaga. Dapat binibigyan ng paggalang, dapat binibigyan ng pagrespeto. At ito rin po ang pinapakita sa atin. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Tayo po ba? Mayroon rin ba tayong pagpapahalaga sa ating simbahan? Ang sabi po ng USCCB, stewardship is not only meant for creation. It is also for the church na pag sinabi pong stewardship, karaniwan ang iniisip lamang natin kalikasan. Pero nakakaligtaan na tayo rin ay inaasahang maging mabuting katiwala sa ating simbahan. Pagiging mabuting katiwala po ang stewardship. Ang simbahan po ay tahanan ng Diyos. Ito'y puok dalanginan kung saan nagdiriwang din tayo ng mga sakramento. Ngunit ang tanong, tayo po ba'y nagbibigay pagpapahalaga sa ating simbahan? Nung nadestino po ako sa Santa Maria, ay lungkot na lungkot po yung caretaker po namin doon sapagkat nung Easter binigyan po ang bawat tao kanya-kanya ng kandila. At bawat isa nagsindi sa loob ng misa. At pagkatapos ng misa, ang sabi ng caretaker, Father, yung mga upuan po natin, nasira po yung pintura. Sapagkat yung ilang maninimba, hinayaan lang tumulo, pumatak yung luha ng simbahan sa mga upuang ito. Nung narinig ko po ito, ako po'y nalungkot.
na aminin man natin o hindi, minsan o madalas, may pagkakataon na rin na nawawalan tayo ng pagrespeto at pagbibigay galang sa ating simbahan. Na ako po, aminin ko po, 4 years na ako in the ministry of priesthood. At mayroon pa ring mga tao na ganito rin ang nangyayari. Halimbawa na lamang po, may dalang pagkain sa loob ng simbahan. At kahit nagdiriwang ang banal na misa, sila po'y kumakain sa loob. O kaya naman po, kapag pumatak na po yung homily, o kaya ibang parte ng misa, sila po ay tayo ng tayo, labas ng labas, at papasok na lang kung kailan gusto. O kaya po, ang ilan ay hindi nakatuon ang atensyon sapagkat sila ay busy sa pagkukwentuhan kahit na nagdiriwang ang banal na misa. Ano ba ang simbahan? Pinapakita po sa atin ang simbahay, tahanan ng Diyos. Ito'y dapat bigyang paggalang at bigyang pagrespeto. Hindi po ba kapag bumisita po tayo sa tahanan na hindi sa atin, halimbawa na lang po, sa tahanan ng ating kapitbahay o sa tahanan ng ating kaibigan, hindi po ba, hindi naman nating gagawin kung ano lang yung gusto nating gawin. Hindi tayo gagalaw ng mga bagay o kaya kakain ng, pag may nakita tayong pagkain sa rep, kakainin natin agad. Hindi po, kasi hindi natin tahanan iyon. At lalo tigit, kapag sinabi ring tahanan ng Diyos, lalo tigit dapat tayo may pagrespeto at paggalang. Halimbawa na lang po sa pananamit po natin, hindi po tayo dapat basta-basta pumasok na lang kung ano ang gusto nating isuot. Sinasabi nga ng iba, yung tipong parang nakikita na yung kanyang kaluluwa. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Sige po, tingnan nyo po. Mukha ba yung nakikita yung kaluluwa sa damit? Hindi po sana ganon. O kaya naman po, sa pag-upo po natin sa loob ng simbahan, hindi po tayo parang hayahay na lang na nanonood na lang po ng sine na basta-basta na lamang. May pagrespeto at paggalang po, may dignidad sa banal na misa. Sa pakikilahok din po natin sa banal na misa, hindi po tayo basta-bastang nakatunghay na lamang. Bagkus, dapat nakikilahok din po tayo sa banal na pagdiriwang. Ang sabi po ng isang manunulat, si David Walker, church should be a place where love is evident. God delivers, lives are changed, hearts are healed, and families restored. Ngunit ang tanong, papaano po natin makikita ang mga bagay na ito kung tayo rin po mismo gumagawa ng hindi ikagaganda ng ating simbahan? Marahil nabalitaan niyo po nung nakaraan sa telebisyon, isang simbahan, may nangyaring karumal-dumal, naganap ang patayan ng mag-asawa sa mismong loob pa talaga ng simbahan. At alam niyo po ang ginawa ng diocese kung saan nakakasakop sa simbahang ito, isinarado ang buong simbahan. Bakit? Sapagkat may nangyaring karumal-dumal, dapat ikonsagraga muli sa Panginoon. Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Sa mga ginagawa po ba natin, tayo rin ba'y nagdudulot ng mga bagay na parang karumal-dumal na rin sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoon? Sa pagpasok natin sa simbahan, sana'y inaangkop ang pananamit, ang pagkilos at ang pagbibigay galang. Ito yung pinapakita po sa atin sa kapistahan ngayon ng pagtatalaga ng Basilica of St. John Lateran sa Roma. Tayong lahat ay hinahamon sa ating simbahan di makita natin ang pagpapahalaga, pagbibigay respeto at paggalang. Sapagkat ito ang tahanan ng Diyos, pook kung saan tayo nananalangin. At kung maayos ang pook na ito, maayos rin tayong makapananalangin sa Panginoong Diyos. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay na matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon naming Pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Atin pong itutugon, iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Iligtas mo kami, Panginoon, sapagkat kami nalulunod. Tulad na mga awit sa salmo, dama namin kami lumulumog sa kumunoy. Nilulunod ng baha ng katiwalian. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan. Gaya ni Propeta Jeremias na dabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, nang may durog na pusong nagsisisi. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail at hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig. At kami rin, O Diyos, sa maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa fixer at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpalaganap ng kasinungalingan at peking balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambong at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat tinayaan naming ang masama ay maghari sa aming lipunan. Nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, ang kahindik-hindik na mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahirap, ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na nagpapanatili sa bayan sa kahirapan, isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha, umaasa na lamang sa ayuda. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. Minsan mong ipinahayag kung ano ang mabuti at hinihingi mo sa amin. Ang gumawa ng katarungan, umibig sa awa, at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami mawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol San Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pag-abigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayani. Hipan mo kami ng tapang na bumangon laban sa kasakiman at kapangyarihan bilang simbahan at templo ng Espiritu Santo. At gisingin mo na kumalinga, magmalasakit, mahabag at magmahal ng walang kondisyon. Ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang bansa na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Juan Bautista at San Juan Evangelista, ipanalangin ang aming bayang Pilipinas. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayori, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayon, Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero na Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa amin, maawa ka sa amin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging mataga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na sa San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan, para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na sa San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsiupo po sa mandali. Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection para sa pamayanang nasalanta ng bagyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat pong pabatid mga kapatid, ngayong pumasok na po ang typhoon sa ating bansa. Manatili po tayo palagi sa pananalangin para sa ating mga kapamilya, gayon din sa ating mga kapatid na naapektuhan lalo tigit ng bagyong ito. Sana po sa tulong at grasya ng Diyos ay maging ligtas ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.